Para po sa devotion natin, patungkol po sa panalangin, pinag-usapan po natin na merong iba pang mga bagay, iba pang mga dahilan kung bakit tayo nananalangin. Hindi lamang po sa puro paghingi. In-illustrate po natin na minsan parang sa mga magulang natin, lumalapit tayo sa mga parents natin, humingi tayo ng tulong, pero sometimes lumalapit tayo sa kanila hindi para humingi, kundi para lang kamustahin sila, para lang makipag-fellowship sa kanila, marinig boses nila, lalo na kung yung mga parents natin nasa abroad. We just want to say, hello, how are you? Kamusta ka dyan? Anong pinagdadaanan mo everyday? Basically, you're having fellowship with them. Hindi puro hingi. And I hope yung mga kababayan natin, mga Pilipino nandito sa Pilipinas, minsan kausapin din natin yung mga parents natin nasa abroad, kapatid natin, na intentionally you just want them, not their benefits, not their money, kundi sila mismo. Mahirap kasi maramdaman nila na puro tayo hingi, no? Hingi lang tayo ng hingi, lalapit kasi may hihingin. Kasi minsan maganda rin naman na lalapit tayo sa kanila kasi gusto nating marinig yung boses nila, no? Gusto nating ipakita yung pagmamalasakit natin sa kanila. Now, ganun din po sa Diyos. Lumalapit tayo sa Diyos, hindi puro hingi. Lumalapit tayo sa Diyos hindi dahil may gusto tayo na ibigay ng Diyos sa atin. Oftentimes, dapat lumalapit tayo sa Diyos kasi gusto lang natin makipag-fellowship sa Diyos. Gusto nating magkaroon ng intimate communication, relationship with the Lord. Kaya po dito sa mga puntos natin, prayer is aligning our hearts with God's will. So that's one. Pangalawa, prayer is enjoying God's presence. And pangatlo, prayer is God's means of glorifying Himself. Ito yung mga reasons ba tayo nananalangin bukod sa paghingi sa Diyos. So yung application po natin ay pray to be in tune with God, pray to commune with God, and pray to glorify God. Now, isa pong encouragement sa bawat isa sa atin na yung prayer po, malaking tulong po talaga sa ating paglagong spiritual. Malaking tulong rin po yan sa araw-araw nating pamumuhay. Diyan po natin hinihingi yung pabor at pagpapala ng Diyos araw-araw. Now, kaya po, yung prayer, gawin po nating habit. Hindi po ito last resort. Hindi yung nagkaroon ka na ng problema, nahulog ka na sa kasalanan, or kung ano man, tsaka ka palang magpe-pray. Prayer is our first response. Unang response natin yan sa lahat ng pinagdadaanan natin. Pwedeng may problema tayo, or pwedeng nalulungkot tayo, or pwedeng wala tayong problema, no? First response, you pray to the Lord. Pag gising mo ng umaga, nananalangin ka na, you just, thanking God for all His blessings, thanking God for His presence, thanking God for His love and grace. So, yun yung first response natin sa araw-araw. Hindi siya last resort na pinakahuling bagay na ginagawa natin or last priority natin. Again, prayer must be our first priority, our first response. Sa lahat ng mga pinagdadaanan natin, prayer muna. Inuuna natin yung panalangin. I hope ito po ay maging habit, maging parte ng ating buhay. Paano po ito magiging habit? Gawin po natin everyday. Pagkagising mo pa lang bago dumilat ang mata. Yung conscious ka na, yung pagising ka na, padilat na yung mata mo. Nag-start ka na manalangin, Lord, thank you. Ididilat ko yung mga mata ko, sisimulan ko yung araw na ito na may pagpupurit, pagpapasalamat sa inyo throughout the day. Lord, thank you kasi gising pa rin ako. Ginigising niyo pa rin ako. I'm still alive. I still have a purpose. And help me, Lord God, to fulfill my purpose in order to glorify you. Bago pa dumilat yung mata, nagpe-pray ka na, no? Minimeditate mo na yung kabutihan ng Diyos, yung kagandahan ng Diyos, yung pagmamalasakit ng Diyos sa atin, yung pagiging ama ng Diyos sa atin. You're starting your day in that attitude, in that mood na nagsisimula ka sa presensya ng Diyos. So, I hope maging habit po natin yan at maging prayerful Christians po tayong lahat. So, yun lamang po. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow, 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.